Magandang araw, Filipino class. Ako nga pala si Binibining Jessa, ang inyong guro ngayong araw. Samahan niyo akong aralin kung ano apat na uri ng panghalip. Ano nga ba ang apat na uri ng panghalip? Una, panghalip na panao. Pangalawa, panghalip na pamatlig. Pangatlo, panghalip na panaklaw. At ang pang-apat ay ang panghalip na pananong. Ang una ay ang panghalip na panao. Ang panghalip na panao ay inihahalili sa ngalan ng tao. Ito ay tumutukoy sa tao. Pinapalit ito sa ngalan ng taong nagsasalita, sa taong kausap o sa taong pinag-uusapan. Narito ang halimbawa ng panghalip na panao. Ang halimbawa ng panghalip na panao ay ako, ko, ikaw, ka, mo, iyo, siya, niya, kanya, kita, tayo. Gamitin natin sa pangungusap ang mga halimbawa ng panghalip na panao. May pangungusap rito na si Juan ay isang mabuting tao. Si Juan ay isang pangalan. Kapag pinalitan natin siya ng halimbawa ng panghalip na panao at papalitan natin ay ang siya, ang magiging pangungusap ay ang siya ay isang mabuting tao. Tatanggalin mo si Juan at papalitan mo ng siya. Ang pangalawa ay ang panghalip na pamatlig. Ang panghalip na pamatlig ay panghalili sa pangalang itinuturo. Ibig sabihin lang ng panghalip na ito ay hahalili rin sa pangalan na malapit o malayo sa nagsasalita, kinakausap o nag-uusap. Narito ang mga halimbawa ng panghalip na pamatlig na maaari nating magamit sa pangungusap. Ang halimbawa na ito ay ito, iyan, iyon, nito, niyan, noon, dito, diyan, doon, ayan, ayun, ganire, ganito, ganyan, ganoon, narito, nariyan, at iba pa. Ngayon, ang panghalip na pamatlig at ang kanyang halimbawa ay gagamitin natin sa pangungusap. Sa pangungusap na ito ay si Ana ay maglilinis sa bahay. Kung papalitan natin ito ng halimbawa ng panghalip na pamatlig, ay gagamitin natin ang doon at dito. Ang magiging pangungusap nito ay si Ana ay naglilinis dito. O di naman kaya, si Ana ay naglilinis doon. Ang pangatlong uri ng panghalip ay ang panghalip na panaklaw. Ang panghalip na panaklaw ay panghalip na sumasaklaw sa kaisahan, dami o kalahatan ng tinutukoy. Ibig sabihin na ang panghalip na panaklaw ay mula sa salitang saklaw na may pahiwatig na pangsaklaw o pangsakop. Ito ay tumutukoy sa isang pangalan na titiyak o walang katiyakan kung sino o ano ito. Narito ang halimbawa ng panghalip na panaklaw. Ang halimbawa ng panghalip na panaklaw ay isa, iba, lahat, tanan, madla, pawa, anuman, alinman, sinuman, ilanman, kailanman, saan man, ganun man, magkano man, at kuwan. Katulad lang kanina, gagamitin natin ang mga halimbawa ng panghalip na panaklaw sa pangungusap. Ito ay nagsasaad ng pangusap na tinuruan ni Lester ang mga bata. Kapag ginamitan natin to ng halimbawa ng panghalip na panaklaw, tatanggalin natin ang bata at papalitan natin ng lahat. Kaya't ang magiging pangusap na ito ay tinuruan ni Lester ang lahat. Ang panghuli ay ang apat na panghalip ay panghalip na pananong. Ang panghalip na pananong ay humahalili sa pangalan na ginagamit sa pagtatanong. Ibig sabihin, ang panghalip na ito ay maaaring isahan o maramihan na ginagamit sa pagtatanong tungkol sa bagay, tao, hayop, puok at iba pa. Narito rin ang mga halimbawa ng panghalip na pananong para magamit natin sa pangungusap. Ang mga halimbawa nito ay ang sino, ano,
alin, kanino, ilan, sino-sino, ano-ano, alin-alin, kani-kanino, ilan-ilan. Ayan, maaari din natin tong gamitin sa pangungusap bilang pagtatanong. Gagamitin natin ito sa ating pangungusap. Ang pangungusap natin ay, ang aking nanay ay masarap magluto. Ito, papalitan natin ng pagtatanong na pangungusap. Ang gagamitin natin ay sino. Sino ang masarap magluto? Si nanay. Yan. Ang pangalawang pangungusap na gagamitin natin ay, gusto raw ng aking tatay ang luto ni nanay. Ano raw ang gusto ng kanyang tatay? Ang luto ng kanyang nanay. So, ang gagamitin natin ay ang ano. Ano ang gusto ng kanyang tatay? Uulitin ko lamang na ang 4 na uri ng panghalip ay ang panghalip na pananong, panghalip na panaklaw, panghalip na pamatlig, at panghalip na panao. Iyan ang 4 na uri ng panghalip na maaari nating gamitin sa ating pangungusap. Maraming salamat sa pakikinig. Bye-bye!